Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang nakatakda na kapalaran o kaya ay tadhana. Ito yung tinatawag sa wikang Arabic na qadar, na dapat ay paniwalaan natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa ating paniniwala, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay gumawa tayo. Kumilos tayo. Tulad ng pangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na makapulutan natin ng napakagandang aral. Na isang araw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo at humahawak siya ng isang pirasong sanga ng kahoy. Maliit na kahoy. Habang hinahawakan niya ito ay ginagalaw niya dito sa lupa. Ito ay tanda ng nag-iisip si Propeta Muhammad ng malalim, nag-iisip ng malayo. At kabilang din ito sa paliwanag ng mga pantas na tanda ng pagpapakumbaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito na naisalaysay na habang nakaupo siya kasama niyang mga sahaba, ay nakahawak siya ng pirasong kahoy at ginagalaw niya yung lupa sa pamagitan ng kahoy na iyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, ibig sabihin ay tumingin siya sa mga sahaba. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha min al-jannati wan nar." Walang kahit isa man sa inyo na kaluluwa, maliban na lamang, sabi ni Propeta, na alam na ang kanyang lugar sa paraiso at sa impyerno. Siya ba ay mapupunta sa paraiso o siya ba ay mapupunta sa impyerno, sa apoy? Napaisip ang mga sahaba hanggat sa tinanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, falima na'mal, afala nattakil? Sabi nila, usugo ng Allah, kung gayon, bakit pa tayo gumagawa? Bakit pa tayo gumagawa? Tinutukoy dito ay bakit pa gumagawa, nagsasakripisyo, nagsisikap? Afala nattakil, sabi nila, hindi ba sapat na umasa na lang tayo sa kung ano yung kapalaran, kung ano yung tadhana, kung ano yung qadar na ibinigay ng Allah? Nakatala na, alam na. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, huwag. Hindi pwede. Hindi pwede na umasa lamang tayo sa kung ano yung qadar, kung ano yung nakatala, kung ano yung nakatadhana, at hindi na tayo gagawa. I'malu, gumawa kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumilos kayo, magsikap kayo, fakullun muyassarun, sapagkat ang bawat isa ay pinapagaan o pinapadali, lima khuliqa lahu, ang daan, ang landas, ang dahilan kung ano ang nilikha o nakatadhana, nakatalaga para sa kanya. Para maunawaan natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay ano man ang mangyayari o ano man ang ginagawa natin, ay ito ay alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nakatala na. Kung bakit mayroon tayong tinatawag na ikhtiyar o pagpipili sa kung anong gagawin natin, pagpipili ng kabutihan, pagpipili ng kasamaan,
Pero ito ay nakatala na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nakatala na ito. Pero hindi naman makatarungan yung hindi na tayo gagawa dahil sa alam natin na ito ay nakatala na. Bakit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Fakullun muyassarun, sapagkat ang bawat isa ay pinapagaan, pinapadali. Lima khuliqa lahu. Ang daan, ang dahilan, kung bakit nilikha o tinadhana para sa kanya. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pipiliin mo yung mabuti, pipiliin mo yung pagsunod sa kautusan ng Allah, pagsunod sa kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsunod sa ating pananampalatayang Islam, tulad ng pagbasa ng Quran, tulad ng pag-aaral ng Islam, tulad ng pagsasanay sa pag-adhan, anumang mga kabutihan. Ibig sabihin nito dahil sa mayroong kang interest, mayroong kang ibig sabihin gustong marating, ay ginagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapadali ito sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang magsabi, huwag kang mag-isip na mahirap, kasi gagawin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na magaan para sa iyo dahil sa iyong pagsisikap, na samantala yun ay nakatala na rin, nakatala na. Kasi bakit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Wala pa tayo dito sa mundo, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung gagawin natin. Kung ano yung gagawin natin. Kaya nakatala na yun sa Lauhul Mahfuz, nakasulat na yun, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sa atin lang ginagawa natin, pero alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala na yun yung gagawin natin. Yun yung mangyayari, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pumapasok yung akida, mga kapatid. Dito nasisira yung ibang pananampalataya ng ilan sa ating mga kapatid, kasi dahil sa hindi pagkakaunawa ay hindi nagagawa dahil sabi niya o sabi nila ay ang kanilang pangatuwiran ay lahat naman ay nakatala na. Kung ang nakatala, kung ang nakasulat, kung ang nakatadhana ay mapupunta ko sa paraiso, yun na yun, hindi na rin mababago. Kung ang nakatala, nakasulat, nakatadhana, mapupunta ko sa impyerno, yun na yun, hindi na rin yun mababago. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi noon pa man, wala pa tayo ay nakatala na, nakatadhana na, nakasulat na, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung gagawin natin. Kabutihan o kasamaan. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung tatahakin natin. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung pipiliin natin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit yun yung tinatawag na pagagaanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pabibilisin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon, dahil sa ating pagsusumikap. Kaya yun ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu, gumawa kayo, kumilos kayo, magsikap kayo. Maliwanag sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ayon sa kahulugan ng mga talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Datapwat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang nagbigay. Nagbigay ng kawang-gawa. Nagbigay ng tulong. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. At natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, umiwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. Wasaddaqa bil husna, at naniwala sa pinakamabuti. Ano itong pinakamabuti? Ito yung makikita natin sa tafsir na naniniwala sa la ilaha illallah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ay gagawin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na magaan. Magaan ang landas. Magaan ang landas, magaan ang lahat para sa kanya. Lil yusra, fasanuyassiruhu lil yusra. Wamma man bakhila wastagna, at ang sino mang naging maramot, hindi namigay, hindi tumulong. Wamma man bakhila wastagna, at nag-aangkin na siya ay
may kakayahan, mayaman, wa kadzdzaba bil husna, at nagpapasinungaling, hindi naniwala sa pinakamabuti, yung tinatawag na la ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy dito sa dalawang ito na bil husna ay ibig sabihin na yung pagsabi ng la ilaha illallah. At kabilang dito, yung ibig sabihin ay paniniwala sa jaza, fasanuyassiruhu lil usra, ay pagdadaanin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya ang usra, ang madali niya magawa yung isang bagay na yun, pero usra, yun yung nagpapahirap sa kanya. Kahirapan ang ibig sabihin ay patutunguhan niya. Mayroon nga siyang pera, mayroon nga siyang salapi, mayroon nga siyang posisyon, marami nga siyang pamilya, pero bakit hirap na hirap siya, mga kapatid? Bakit hirap na hirap? Yung pagbasa lang niya, bakit hirap na hirap? Yung matagal ng bakit hirap na hirap? Kasi dahil sa kulang sa ibig sabihin pagsusumikap. Kaya sinabi ng propeta, malu, gumawa kayo, kumilos kayo, ibig sabihin ay magsikap kayo, Dahil kung hindi kayo magsikap, hindi tayo magsikap, ay papaano pagagaanin ng Allah? Pag nagsikap tayo, pinagsikapan natin isang bagay, pinagsikapan natin yan, halimbawa isang liter ng Arabic, pinagsikapan natin yan, magiging magaan na ito, na hindi na tayo magkakaproblema dito. Magaan na yung pagbigkas natin dito. Kasi pinagsikapan natin. Pero pag hindi natin yan pinagsikapan, pinababayaan natin, binabaliwala natin, isi-isi lang natin, ayun, magiging magaan na rin patungo sa kahirapan. Nahirap na hirap ka na, hindi mo na makukuha kasi hindi mo pinagsisikapan. Yung sinabi ng propeta, i'malu, gumawa kayo. Ibig sabihin ay, kumilos kayo, pagsikapan ninyo. Sa isa pang talata sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. At sabihin mo, Muhammad, i'malu, gumawa kayo, kumilos kayo, magsikap kayo. Tingnan niyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum, dahil katiyakan na tinitingnan ng Allah, nakikita ng Allah ang inyong mga ginagawa. Nakikita ng Allah ang inyong mga ginagawa. Doon sumasabay yun, gagabayan ka ng Allah, magiging magaan na para sa iyo. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu, at ang kanyang sugo, nakikita ng kanyang sugo, na panahon na buhay pa si Propeta Muhammad, nakikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang dito na pinag-usapan nito ay pagdating sa kabilang buhay. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, at ang mga mananampalataya, nakikita nila yung ginagawa mo. Tingnan niyo mga kapatid, kabilang sa malalim na pagpapaliwanag dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa inyong mga magkakasama, paano nakikita ng mga mananampalataya yung ginagawa ng inyong kasama? Paano nakikita? Nandiyan yan eh. Ay, nakalingid naman yan, wala naman siya pinapakita. Pero paano nakikita ng inyong mga kasama na mga mananampalataya? Kasi sa paliwanag nito, kabilang sa paliwanag nito, na ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararamdaman ng iyong kapatid na nananampalataya. Tayo, nararamdaman natin sa puso natin kung sino sa ating mga kasama, na ibig sabihin mabuting kasama, at kung sino sa ating mga kasama na ibig sabihin hindi mabuting kasama. Kaya wa qul i'malu, kaya sabihin mo Muhammad, wa qul i'malu, sa kanila i'malu, gumawa kayo, kumilos kayo, magsikap kayo. Fasayarallahu 'amalakum, dahil katiyakan na nakikita ng Allah ang inyong mga ginawa, wa rasuluhu, at ang kanyang sugo, nakikita niya, wal mu'minun, at ang mga mananampalataya. Paano nakikita ng mga mananampalataya? Ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararamdaman niya dito sa puso niya, sa puso ng taong nananampalataya, ang sino sa kasama niya na mabuti at ang sino sa kasama niya na masama. Ang sino sa kasama niya na nagsusumikap at ang sino sa kasama niya na hindi nagsusumikap. Kaya huwag nating kalilimutan mga kapatid, gumawa tayo, kumilos tayo, magsumikap tayo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, at lahat ay magiging magaan para sa atin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.